At wala pang 5 minuto guys, ay hawak ko na ang aking debit card. O diba ang bilis? At nagamit ko na ito kaagad guys. At nag-try kaagad akong nag-withdraw guys sa ATM machine ng China Bank. So, hi guys! Maligayang araw ng Huwebes po sa lahat. March 27, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open o gumawa ng account sa GoTime Bank. Sa mga hindi pa familiar nito, ang GoTime Bank ay isang joint venture ng Time. Ang ibig pong sabihin ng joint venture, ito po ay isang sangguniang negosyo. At isa po itong multi-country digital banking group na may mga membro sa Gokongwei Group. Sino-sino po ba ang mga membro ng Gokongwei Group? Ito po ang Robinson Bank, Robinsons Land Corporation, and Robinson Retail Holdings Incorporated. Ang GoTime Bank ay meron na po itong 5 million customers sa South Africa. At bago pa lang po itong in-unlock dito sa Pilipinas guys. Napakadaling mag-open ng account dito guys. Wala pong hassle. Less than 5 minutes lang po guys ay magkaroon na po tayo ng account. At free lang po ang mag-open dito guys sa pamamagitan po ng kanilang app. Isang valid ID lang po ang kailangan. Wala pong opening deposit at wala din pong minimum maintaining balance. At free lang po ang kanilang debit card guys. So ngayon guys, tuturuan ko na po kayo kung paano mag-open ng account. So bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, sa mga wala pang GoTime app, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang kanilang app. I-search na natin sa search bar, GoTime Bank. At ito po yun guys, i-click lang natin. At ang company name nito guys ay GoTime Bank Corporation. So ngayon guys, i-install na natin. Itong GoTime Bank guys ay dumaan lang po ito sa newsfeed ng aking Facebook account. At dahil na-intriga po ako, dahil may nabasa po ako sa kanilang ads na napakadali lang daw po ang mag-open ng account dito. At nung dumaan po ito, ay nag-open kaagad ako ng account. At ayan po guys, installed na po siya. So ngayon guys, ay i-open na natin. And then i-click na natin itong allow. So ito po yung introduction ng GoTime Bank guys. 3.5% interest rate on your savings. Earn up to 3 times Go Rewards points whenever you shop. So ngayon guys, dahil mag-open pa po tayo ng account, i-click na natin itong open an account. And then may katanungan dito, are you a Filipino citizen? So itong yes lang ang i-click natin. Are you a US citizen, resident, or green card holder? So no lang ang pipiliin natin. And then i-click natin itong next. And then i-click natin itong may maliit na bilog para malagyan ng check to prove that we have read and agreed the GoTime Bank and Go Rewards terms and conditions and the GoTime Bank privacy policy. And then i-click natin itong continue. Next po ay ilagay po natin dito ang ating active mobile number. At pagkatapos nating malagyan, i-click natin itong verify with OTP. And then mag-send ng 6-digit one-time PIN ang GoTime Bank sa ating mobile number na inirehistro. At dito po natin ilagay ang OTP. And then automatic na po yung mag-next. Ilagay po natin dito ang ating active email address. At pagkatapos nating malagyan, na i-click natin itong next. So ngayon guys ay magsi-selfie na po tayo. At ito po yung instructions sa pag-selfie guys. Kailangan raw ay tatanggalin po natin yung ating suot na salamin. Kailangan wala po tayong suot na mask, sombrero, at kahit anong bagay na nakatakip sa ating mukha at sa ating ulo. Kasali na po doon yung heavy makeup. At kapag ready na po tayo guys, i-click na natin itong next.
at kailangang maliwanag ang pagkakuha ng ating mukha at di na raw natin kailangan pang mag-smile guys. So ngayon i-click na natin itong take a selfie. I-click ng while using the app. At auto capture po ito guys, kusa lang po itong magka-capture. At ayan po, selfie verified na po. Next po ay kailangan na po nating i-scan ang ating valid ID. Kailangan daw po ay mabasa po yung mga detalye na nakasulat sa ating buong ID. At kapag ready na po ang ating valid ID guys, ay i-click na natin itong scan ID. At ito po yung mga government ID guys na tinatanggap ng GoTime Bank. Una po dito ay ang ating national ID or PhilSys, driver's license, Unified Multipurpose ID or UMID, postal ID, voter's ID, Philippine Passport ID, Professional Regulation Commission or PRC ID, at Social Security System or SSS ID. So ang available sa akin guys ay itong driver's license. So ito lang po ang i-click ko. At kusa lang din po itong magka-capture guys kapag na-detect na po ng camera ang ating valid ID. At ang una po nating pipicturan guys ay ang harap ng ating ID. At pagkatapos niyan ay ang likod na naman ng ating ID ang ating pipicturan. At ayan po guys, is your ID info readable? So i-check po nating mabuti guys kung mababasa ba ang mga info natin na nakasulat sa ating valid ID. Kung sa tingin natin ay medyo blurred pa, i-click lang natin itong rescan ID. And then pipicturean natin ulit. At kapag okay na po guys, ay i-click na natin itong yes, upload this ID scan. At ayan po guys, uploading na po siya. Photos uploaded, just a few steps to go. Are these details correct? So ito na po yung mga info natin guys na nakalagay sa ating valid ID. Automatic po siyang naka-fill up na dito. Ang gagawin na natin guys ay i-check natin kung tama po bang nakalagay dito. At kapag may nakita po tayong mali guys, ay i-click lang natin itong no, rescan my ID. At kapag okay na po, ay itong yes, that's correct ang i-click natin. Next po ay ilagay po natin dito ang lugar kung saan po tayo ipinanganak. At ayan po, may mapagpipilian po tayong mga lugar dito guys. At pagkatapos nating ma-fill upan yan guys, ay i-click na natin itong next. Next po ay ang ating home address. So may mga pagpipilian din po tayong mga lugar dito guys kung saan po tayo nakatira. Tulad po ng ating house or building name and street name. Kung anong municipality, province or city. At kung anong barangay po tayo nakatira. At dito sa house or building name and street name guys, kapag may mga litrang inye po ang lugar natin, ay letter N na lang po ang ilalagay natin guys. Mag-i-error po kasi guys kapag inye yung ilagay natin. At wag na rin natin lalagyan ng mga special characters tulad po ng comma, period at iba pa. Tulad nitong sa akin guys, nagkulay pula po siya, meaning nag-i-error po yung inye na nilagay ko. So pinalitan ko na lang ng in. At ayan po, okay na po siya. Then i-click na natin itong confirm. Next po, the industry you work in. So saan po tayong industriya nagtatrabaho? So may pagpipilian po tayo dito guys. At kapag wala po dito sa selection guys ang ating industriya na pinagtatrabahoan, tulad ko ay itong not on the list na lang po ang i-click natin. And then, ilagay na lang po natin dito yung industry na tinutukoy natin. Next po, kung ano po ang occupation natin. Ilagay natin dito sa baba. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Select your main source of funds. So, mamimili po tayo dito guys kung saan po galing ang pinagkikitaan natin. So, ang pinili ko po dito guys ay itong salary. Pindutin lang natin yan. Next po ay gagawa na po tayo ng username guys. Gagamitin natin ito guys sa pag-login itong ating GoTime account. At sa paggawa ng username guys, kailangan po ay mula 8 hanggang 32 characters. At kailangan magsimula po sa isang litra at walang special character. At ito po yung halimbawa ng username guys. Michelle44.
At pagkatapos nating makagawa guys, ay i-click na natin itong next. Next po ay gagawa na po tayo ng passcode. 6-digit passcode guys ang gagawin natin. 6 na numero. Gagamitin din natin ito sa pag-login ng ating GoTime account. At pagkatapos nating malagyan, ay i-type natin ulit for confirmation. At automatic na po iyang magni-next. Your GoTime account comes with Go Rewards. So, i-click na natin itong Got It. Your account is ready to go. Log in now to start banking. At ayan po guys, may account na po ako sa GoTime Bank. At pwede na po akong makapag-login guys. I-click ko lang itong login. At kapag gusto nating fingerprint na lang ang gagamitin natin sa pag-login, i-click lang natin itong Yes Enable. At kapag yung username at password lang ang gagamitin natin, ay itong Don't Enable lang ang pipindutin natin. Got a referral code? At kapag wala po tayong referral code guys, ay i-click lang natin itong Don't Have Referral Code. At ito na po ang dashboard ng aking GoTime account guys. At ito po yung mga features and services ng GoTime. Tulad po ng deposit. Pwede rin po tayong mag-send or transfer money. Meron din po itong scan QR. Pwede rin po tayong mag-open ng savings account dito. Time deposit. At meron ding buy load at P-bills. At dito sa baba guys ay ang ating debit card. At kapag gusto nating makita ang mga detalye na nakalagay sa ating debit card, i-click lang natin ito guys. So, dito natin makikita ang ating debit card number, expiry date, at ang CVV. So ngayon guys, i-click natin itong may arrow dito guys so sa may debit card para malaman natin kung paano mag-request ng debit card. So ito na po yun guys. Ito po ang itsura ng debit card ng GoTime Bank. At kapag gusto po natin itong i-lock, i-click lang natin itong lock card. At kapag gusto nating tingnan ang mga detalye ng ating card, i-click lang natin itong show details. At kapag gusto po natin itong i-cancel and replace card, i-click lang natin itong may arrow. So ngayon guys, ito po ang sistema sa pag-claim ng debit card dito sa GoTime Bank guys. May nakalagay dito guys, print your card at a kiosk for free. So ngayon, i-click natin itong learn more guys para sa iba pa pong mga detalye. At ayan po, print your card at a kiosk for free. At ang card na ito guys ay pwede po natin gamitin sa pag-withdraw sa lahat po ng BancNet ATMs nationwide. Pwede rin po natin itong gamitin guys sa pag-shop doon po sa paborito nating mga stores. At habang ginagamit natin ito guys, ay maka-earn po tayo ng up to 3 times points at Go Rewards partner brands. So ngayon guys, paano po natin malalaman kung may malapit na mga kiosk sa ating lugar? So pindutin lang natin itong find a kiosk guys. So ito po yung mga stores guys na kung saan matatagpuan po natin or makikita natin ang mga kiosk ng GoTime Bank. Karamihan po nito guys ay nasa Robinson Department Store. I-search lang natin dito sa search bar guys ang mga lugar natin para malalaman natin kung saan po ang pinakamalapit na kiosk dyan sa ating lugar. Halimbawa sa akin, dahil taga Davao ako, so sinearch ko lang po ang Davao. So dito ko po matatagpuan ang mga kiosk guys. Robinson Department Store, Abriza Mall, Davao. Robinson Cybergate, Davao. Robinson RP Tagum. At sa Robinson Townville, Abriza, Davao. Pagkatapos kong nakita ito guys, ay pumunta kagad ako guys sa pinakamalapit na Robinsons or Abriza dito sa aming lugar. At pagpasok ko po dito sa Robinson Department Store, ay hinanap ko po yung kiosk ng GoTime Bank. At kapag may nakita na po tayong ganito guys o parang ATM machine, ay yan na po ang kiosk ng GoTime Bank guys. Lalapitan po natin yan. At may mga staff po dyan guys na mag-a-assist sa atin. At napaka-high-tech po talaga ng GoTime Bank guys.
Diyan na po sa machine na yan, ipiprint ang ating debit card. At diyan na rin mismo makukuha natin ang debit card. At pwede rin guys na dito tayo mismo gagawa ng GoTyme bank account. Diyan po sa machine mismo. O diba napaka-high-tech? At self-service po yan guys. Tayo mismo ang mag-ooperate. May mga GoTyme staff lang po dyan guys na mag-assist sa atin kung sakaling nalilito po tayo sa ating transaksyon. At wala pang 5 minuto guys, ay hawak ko na ang aking debit card. O diba ang bilis? At nagamit ko na ito kaagad guys. At nag-try kaagad akong nag-withdraw guys sa ATM machine ng China Bank. So ayan po guys, mabilis naman po ang transaksyon. At ganun pa rin po ang service fee na ibabawas. At paalala lang po guys, wala pong delivery ng debit card ang GoTyme Bank guys. Tayo po ang pupunta ng kusa sa kanilang kiosk. At ang expiry date pala ng debit card guys ay 5 years. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. Para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Goodbye.